Ang Indian biographical crime drama film na pinamagatang Gangubai Kathiawadi ay ipinalabas noong 2022. Ito ay tungkol sa isang makapangyarihang babae sa isang syudad na ipinaglaban ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na ang mga sex workers ng India. Taong 1950 sa Mumbai, karamihan sa mga babae na katulad ni Madhu, na dahil sa matinding kahirapan sa buhay, 14-year-old pa lang ay ibinenta na sa bahay ng prostitusyon, na tanging ang silid na yun ang naging saksi sa kanyang mapait na kapalaran. Sumigaw man ng malakas si Madhu ay wala ring silbi, dahil sanay na sa ingay ang mga tao sa Kamatipura, ang lugar sa Mumbai na sentro ng kalakaran sa prostitusyon. Pero ilang araw ang nagdaan, itinali at ikinulong nila si Madhu dahil nagwawala ito at sumisigaw na gusto na nitong umuwi. Sinabi ng isang hostess na kung makakausap lang ni Madhu si Gangubai, siguradong makukumbinsi ito na maging katulad na lang nila para kumita ng pera. Pumayag naman si Rashmibai, ang mama sang na may hawak ng kasa na yon. Ang sumunod na araw, sakay ng magarang sasakyan, dumating si Gangubai sa lugar. Karamihan sa kanyang nakakasalubong ay nagbibigay galang. Ilang saglit pa nakausap na ni Gangubai si Madhu. Sinabi ni Madhu na ibinente siya ng kanyang asawa. Nagmakaawa ito kay Gangubai na gusto na nitong makauwi. Pinapili ni Gangubai ng 2 candy si Madhu. Kapag pinili niya ang isang candy, ibig sabihin, tatanggapin niya ang katotohanan na isa na siyang babaeng binabayaran para magbigay aliw sa mga lalaki. Pero kapag pinili niya ang isang candy na may lason, mamamatay siya at hindi na makakauwi pa sa kanila. Pero pinili ni Madhu ang candy na may lason, na antig ang damdamin ni Gangubai, na mas pinili pa ni Madhu na mamatay kesa malapastangan ang dangal nito. Nang lumabas si Gangubai, sinabi nitong magbibigay siya ng 10,000 rupees kay Rashmibai, kapalit ng kalayaan ni Madhu. Nagngit-ngit sa galit si Rashmibai, pero wala na itong nagawa, hindi niya kayang banggain si Gangubai. Inutusan ni Gangubai ang kanyang tauhan na ihatid sa bus terminal si Madhu, para makauwi agad ito sa kanilang probinsya. Marami ng babaeng tinulungang makauwi si Gangubai, ibig ni Gangubai na hanggat may pagkakataon ayaw niyang masadlak sa prostitusyon, ang mga taong hindi handa sa ganung trabaho katulad niya noon. Sa mayamang angkan sa Kathiawad galing si Gangubai, Ganga Harjavandas ang kanyang totoong pangalan. 16 years old noon si Gangubai nang magkaroon siya ng boyfriend na nagngangalang Ramnik. Pangarap ni Gangubai na maging artista, kaya niyaya ito ni Ramnik na pumunta sa Mumbai, para ipakilala sa tiyahin ni Ramnik na isang movie producer. Dahil sa tiwala sa kanyang boyfriend, sinunod ni Gangubai ang utos ni Ramnik na ilihim sa magulang ni Gangubai ang kanilang lakad, at magdala ng mga alahas at pera. Sa isang malaking bahay sa Kamatipura, Mumbai dinala ni Ramnik si Gangubai. Bagamat nagtataka si Gangubai dahil parang dormitoryo lang ng mga kababaihan ang lugar, tiwala pa rin siya kay Ramnik. Sinabi ni Ramnik na kakausapin muna niya ang kanyang tiyahin na nasa kwarto, kaya iniwan muna nito si Gangubai, subalit ilang oras na ang dumaan hindi pa rin bumabalik si Ramnik. Nainip si Gangubai at sumunod ito sa kwarto, tinanong niya ang babaeng naroon na si Sheila. Itinuro ni Sheila na nasa kabilang kwarto lang si Ramnik, pero nang pumasok si Gangubai, biglang sumara ang pintuan, nagsusumigaw si Gangubai pero ni isa ay walang pumapansin. Ang sumunod na araw, nalaman ni Gangubai na prostitution din ang kanyang napasukan na pagmamay-ari ni Sheila. Hindi rin siya makapaniwala na ibinente siya dito ni Ramnik ng 1,000 rupees, ganun pa man hindi sumunod si Gangubai sa ibig ni Sheila, kaya ikinulong nila ito at hindi binigyan ng pagkain. Lumipas ang ilang araw, naisip ni Gangubai na sumunod na lamang kay Sheila, nang sa ganun hindi siya mamatay sa gutom, at balang araw ay makapaghiganti siya kay Ramnik. Kaya naman sinimulan agad na turuan si Gangubai ng kanyang mga kasamahan kung paano tumawag ng customer, at dahil sa angking niyang kagandahan, ilang minuto lamang may lalaking naakit agad sa kanya. Nang matapos, sinabi ni Sheila na nagbigay ng malaking tip ang customer ni Gangubai dahil nasiyahan ito. Sinabi ni Gangubai na hinulaan din siya ng customer na magiging isa siyang makapangyarihang babae sa lugar na yun pagdating ng araw. Ibig din ni Gangubai na hindi na Ganga ang gamitin niyang pangalan, kundi Gangu, dahil yun din ang bigay na bagong pangalan sa kanya ng customer. Sinunog ni Gangubai ang perang ibinigay sa kanya ni Sheila. Sinabi ni Gangubai na iyon ang simbolo na sinusunog na niya ang kanyang dating pagkatao. Haharapin niya kung anumang kapalaran ang itinakda para sa kanya sa lugar na iyon. Habang sa labas kahit nawala na ng kuryente, tuloy pa rin ang mga kababaihan sa pag-aalok ng panandaliang aliw.
Lumipas ang 1 taon, si Ganggubay ang naging paborito ng mga kalalakihan, lalo na ng mga mayayamang customer, maraming nanliligaw sa kanya at nagbibigay ng mga alahas at pera, na kanya namang ipinamimigay sa kanyang mga kasamahan. Nag-utos si Sheila na simulan na nilang magtrabaho, pero tumutol si Ganggubay na magtrabaho sa araw na iyon. Sinabi nitong katulad ng mga empleyado sa mga kumpanya, ibig din ni Ganggubay na magkaroon sila ng araw ng pahinga para sa kanilang sarili. Walang nagawa si Sheila nang isama ni Ganggubay ang ilan nitong babae na lumabas at mamasyal, kahit nakikita ni Sheila na kontrolado na ni Ganggubay ang ilang babae, hinahayaan na lamang niya ito dahil si Ganggubay ang naghahatid ng malaking pera sa kanyang negosyo. Gamit ang pera ni Ganggubay, naging masaya ang kanyang mga kasamahan sa pamamasyal, subalit habang papasok sila sa sinehan, isang lalaki ang nambastos kay Ganggubay, laking gulat nito nang pagsasampalin siya ni Ganggubay, maging ang iba ay nagalit din sa ginawa ng lalaki. Dahil si Ganggubay lang ang marunong magbasa at sumulat, si Ganggubay palagi ang kanilang nilalapitan para magpagawa ng sulat na maipapadala sa kanilang pamilya at mga magulang. Isang gabi, may customer na ibig magbayad ng doble makasama lang si Ganggubay, pero nagbabala ang tauhan ni Sheila na mukhang siraulo ang customer na baka mapahamak si Ganggubay. Natuwa pa si Sheila sa narinig, sa isip nito, pagkakataon na para bigyan niya ng leksyon si Ganggubay, kaya pinapasok nito ang customer. Sinadya din ni Sheila na utusan ang kanyang mga nagbabantay na tauhan na may bilhin sa malayo. Nang pumasok si Ganggubay sa kwarto, kinabahan siya nang makitang may dalang baril ang customer, hanggang marinig na lamang ng mga naroon na humihingi na ng tulong si Ganggubay, nataranta ang lahat pero wala silang magawa habang naririnig nilang sinasaktan ng lalaki si Ganggubay. Kinabukasan, nagising na lang si Ganggubay na nasa ospital, punong-puno ng sugat ang mukha at buong katawan nito. Sinabi ni Sheila na hindi nila pwedeng i-report sa mga pulis ang nangyari dahil baka sila ay hulihin din. Nakita din ni Ganggubay ang pangit na pagtrato ng mga taga-ospital sa katulad niya na isang bayarang babae, na kailangan ihiwalay sila sa ibang pasyente at ilagay lang sa bodega ng ospital. Nalaman ni Ganggubay na isa palang sadista ang kanyang naging customer na si Abbas, marami na itong binugbog at ginahasa, kung saan namatay ang 4 na biktima nito. Hindi magawang hulihin ng mga pulis si Abbas, dahil tauhan ito ng isang maimpluwensyang mafia leader na si Rahim, ang tinatawag nilang hari ng Mumbai. Nang makalabas si Ganggubay sa ospital, lakas loob siyang lumapit kay Rahim. Pinagbigyan ni Rahim na masabi ni Ganggubay ang kanyang sadya. Ipinakita ni Ganggubay ang iniwang marka sa pambubugbog sa kanya ni Abbas. Sinabi ni Rahim na sa dami ng kanyang mga tauhan, hindi na niya matandaan ang mga pangalan, ganun pa man inalok ni Rahim ng pera si Ganggubay bilang kabayaran sa sinapit nito. Hindi tinanggap ni Ganggubay ang pera. Sinabi ni Ganggubay na alam ng mga tao na pinaparusahan ni Rahim ang mga traidor na sumisira sa kanyang pangalan at mga negosyo. Ganun din si Ganggubay, katawan ang kanyang puhunan, pero dahil sa isang salot na tao, nasira ang kanyang katawan. Humanga si Rahim sa paninindigan ni Ganggubay, nakita nitong naiiba si Ganggubay sa lahat ng babae sa buong Mumbai. Dahil doon ipinangako ni Rahim na ibibigay niya ang katarungan na hinihingi ni Ganggubay. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Sheila kay Ganggubay na bumalik ang sadistang customer, at handa itong magbayad ng 4 na beses sa presyo ni Ganggubay. Natuwa si Sheila na walang pag-aalinlangang pumayag si Ganggubay. Nag-aalala ang mga kasamahan ni Ganggubay na baka may masamang mangyari muli dito, pero habang sinisimulan na namang saktan ni Abbas si Ganggubay, napatingin sila sa labas sa pagdating ng mga kalalakihan, nagulat ang lahat nang makitang bumabaw ng sasakyan ang kinatatakutan na si Rahim, agad na binitbit palabas ng mga tauhan ni Rahim si Abbas. Nasaksihan ni Ganggubay at ng mga tao na walang awang binasag ni Rahim ang mukha ni Abbas, saka ito iniwan na hindi na kumikilos. Labis na nagtaka si Sheila kung bakit tinulungan ni Rahim si Ganggubay, dahil sa sobrang takot ni Sheila na gantihan siya ni Ganggubay, binangungot ito at natagpo ang wala ng buhay na may hawak pang pera. Sinabi ni Ganggubay na kunin ang lahat ng pera at mga alahas ni Sheila, at hati-hatiin sa lahat nilang kasamahan. Nagkaisa ang mga kasamahan ni Ganggubay na siya ang ituring nilang kapalit ni Sheila. Bagamat ayaw ni Ganggubay, wala siyang nagawa kundi pumayag. Alam niyang aabusuhin lang ng mga mapagsamantala ang kanyang mga kasamahan kung walang tamang mamumuno sa mga ito. Mula noon ang kanyang pangalan na Ganggo, ay napalitan at tinawag siyang Ganggubay. Nakilala si Ganggubay na tumutulong na hindi masadlak sa prostitusyon ang mga babaeng ayaw at wala pa sa tamang edad. Isang araw pumunta sa kasa ang gumagawa ng damit ni Ganggubay kasama ang binatang pamangkin nito na si Apshan, na agad nabighani sa kagandahan ni Ganggubay.
Ang mga sumunod na araw, wala nang ginawa si Afshan kundi suyuin si Gangubai. Di nagtagal muling nagmahal si Gangubai, at naging kasintahan nito si Afshan. Ganun pa man mas nakatuon ang pansin ni Gangubai sa pagtulong, kaya nakita nito na kahit araw-araw sa pagtatrabaho ang mga babae sa Kamatipura, kukurampot lamang ang kinikita ng mga babae, dahil napupunta lahat ang malaking porsyento ng kanilang kita para sa panglagay sa mga abusadong pulis at mayor ng kanilang lugar. Dahil dito naisipan ni Gangubai na tumakbo sa eleksyon para mapalitan ang nakaupong corrupt na mayor. Subalit nag-aalala si Gangubai na mataas ang posibilidad na matalo siya sa eleksyon ni Razia, ang nakaupong mayor, siguradong gagamitin na naman ito ang kanyang mga pera at koneksyon para manalo. Muling lumapit si Gangubai kay Rahim, sinabi ni Gangubai na hindi niya matatalo si Razia dahil sa marami itong perang inilaan para sa eleksyon. Malaki ang tiwala ni Rahim kay Gangubai kaya nag-alok ito ng pera para magamit sa eleksyon. Pero hindi tinanggap ni Gangubai ang alok na tulong ni Rahim, bagkus hiningi ni Gangubai ang pahintulot nito na hawakan ni Gangubai ang pamamahala ng bentahan ng alak sa Kamatipura. Hindi pumayag si Rahim na bigyan ng negosyo si Gangubai dahil hindi nila ito kalahi. Sinabi ni Gangubai na si Rahim lang ang pag-asa ng 4,000 babae sa Kamatipura, malaking tulong sa kababaihan ang kikitain nila sa pagbebenta ng alak, lalo na kung mananalo si Gangubai, gagawin niya ang lahat na mapabuti ang buhay ng kababaihan at mahihirap. Nakita ni Rahim na porsigidong makatulong si Gangubai sa mga tao, kaya pumayag na rin ito. Sinabi ni Rahim na ngayon lang niya babaliin ang tradisyon ng kanilang lahi, alang-alang sa magandang layunin ni Gangubai. Maliban doon, itinuturing rin ni Rahim na kanya ng kapatid si Gangubai, at ang 20% na kikitain sa Kamatipura ay mapupunta kay Gangubai. Naging daan yun para lalong makilala at igalang ng mga tao si Gangubai, na itatak din sa kanyang pangalan ang bansag na mafia queen ng Kamatipura, Mumbai. Nabahala si Razia na naging matunog ang pangalan ni Gangubai, kaya nag-utos ito na iharas si Gangubai, pero hindi nila ito nasindak. Sipa lang ang nakuha ng tauhan ni Razia, napatakbo sila nang makita nilang malatigre kung magalit si Gangubai. Ang sumunod na araw, sa utos din ni Razia ni raid ng mga pulis ang kasa ni Gangubai, sinabi ng hepe na kapag makakuha sila kahit isang bote ng alak, makukulong si Gangubai ng 5 taon. Nagbigay si Gangubai ng pera sa hepe na mas malaki pa sa bigay ni Razia. Sinabi ni Gangubai na marami pang darating kung ititikom lang ni hepe ang bibig nito. Natuwa ang hepe kaya agad nag-order ito sa mga pulis na lisanin nila ang teritoryo ni Gangubai. Pinuntahan ni Razia si Gangubai, nagbanta si Razia na may masamang mangyayari kay Gangubai kapag hindi ito umatras sa eleksyon. Ipinagmalaki din ni Razia na hawak nito ang mga tao sa Kamatipura, at pupunta ang lahat sa rally para makinig sa kanyang mga plataporma. Subalit galit na galit si Razia dahil walang mga taong dumating sa kanyang rally, maging ang kanyang sekretarya ay hindi alam ang dahilan kung bakit walang pumuntang mga tao o kahit ang kanilang mga supporter. Ang hindi alam ni Razia, sa oras na yun, ang ilang lugar sa Kamatipura ay nilagyan ni Gangubai ng palabas ng pelikula. Sabik ang mga tao sa ganong pagkakataon, kaya mas pinili nila na manood ng pelikula kesa pumunta sa rally ni Razia. Ilang sandali pa dumating si Gangubai kasama ang mga tauhan ni Rahim sa venue ng rally ni Razia. Lumapit si Gangubai at sinabi nitong dahil walang mga taong dumating, siya na lang ang makikinig sa talumpate ni Razia. Umuusok sa galit na sinabi ni Razia, na kahit ano pang gawin ni Gangubai, si Razia pa rin ang magiging mayor ng Kamatipura. Isang araw nakita ni Gangubai na doon na naman natulog sa kulungan ng mga kalapati si Roshni, anak ni Kusum, isa sa mga hawak na hostess ni Gangubai. Sinabi ni Kusum na 15 years old na si Roshni kaya doon niya pinapatulog ito, para hindi makita ng mga lalaking customer na pumapasok sa kasa. Nag-aalala rin si Kusum, na siguradong matutulad din sa kanya ang kanyang anak dahil hindi ito nakapag-aral o imposibleng may lalaking gawin itong asawa. Dahil wala pa sa kasaysayan ng Kamatipura na may nagpakasal sa isang tulad nila. Sinabi ni Gangubai na walang imposible, gagawa siya ng paraan para mabago ang pagtingin ng mga tao sa kanila. May kilala siyang binata at mabuting tao na maaaring maging asawa ni Roshni. Nagulat si Afshan sa ibig mangyari ni Gangubai na pakasalan nito si Roshni. Maging ang mga magulang ni Afshan hindi payag na makaasawa ito ng anak ng isang hostess. Sinabi ni Gangubai na birhen pa si Roshni at tanging inalang nito ang hostess, ganun pa man nakahandang magbigay si Gangubai ng mga alahas na ginto at malaking halaga ng pera, kapalit ng pagpapakasal ni Afshan kay Roshni. Dahil doon, agad ding pumayag ang magulang ni Afshan. Nagtanong si Afshan kung bakit ginawa ni Gangubai ang ganun, na ang akala niya ay nagmamahalan sila.
Sinabi ni Ganggubay na hindi sila pwedeng magkatuluyan ni Afshan, iyon ay dahil may mga pasan siya sa kanyang balikat na responsibilidad, at para sa ikakabuti ng Kamatipura, handa niyang isakripisyo kahit 100 pang Afshan. Sinagot din ni Ganggubay ang lahat ng gastusin sa kasal, nakita niyang masayang-masaya ang mga kababaihan, dahil siguradong iyon na ang simula, na para magkaroon din ng asawa ang mga tulad nila. Habang nakatingin si Ganggubay sa idinadaos na kasalan, labis siyang nasasaktan na hindi niya makakapiling pa ang kanyang mahal. At sa kanyang isipan, hindi siya nababagay kay Afshan dahil sa kanyang pagkatao na naging bayarang babae. Nang matapos ang eleksyon, si Ganggubay ang nanalong mayor ng Kamatipura, nagpasalamat si Ganggubay sa mga kababaihan, at sinabi nitong sana maging inspirasyon sa lahat ang nangyari, na kahit itinuturing silang mga mababang uri na mga babae, ipagpatuloy nila ang mangarap, at walang kinatatakutan kahit sila ay isang babae lamang. Makalipas ang ilang taon, kinausap ng isang opisyal ng gobyerno si Rahim at Ganggubay, ibig ng opisyal na gibain ang lahat ng mga kasa sa Kamatipura, dahil masamang impluwensya sa itinayong eskwelahan. Hindi pumayag si Ganggubay, dahil mawawala ng bahay at hanap buhay ang mahigit 4,000 hostess. Nagalit din si Rahim, alam niya na ang totoong dahilan na pinapaalis ang mga kasa, iyon ay dahil sa gustong magtayo ng mga negosyante ng mga gusali. Hanggang magkaroon na ng protesta ang isang religious group, isinisigaw nilang gibain ang mga kasa at lisanin ng mga hostess ang Kamatipura, pero hindi ito pinapansin ni Ganggubay. Alam ni Ganggubay na ginagamit ng mga negosyante ang religious group laban sa kanila. Bagamat hindi sang-ayon si Ganggubay sa ginagawang protesta, natuwa rin ito dahil nagkaroon ng eskwelahan malapit sa kanila, kaya naisipan ni Ganggubay na pag-aralin doon ang mga anak ng mga hostess, agad sinamahan nito ang mga bata para ipa-enroll, subalit ayaw ng principal na pari na tanggapin ang mga bata. Nagalit si Ganggubay, sinabi nitong kahit sino pa ang mga magulang ng mga bata ay karapatan nilang mag-aral, nang sa ganun mabago ang kanilang buhay. Obligasyon din ng eskwelahan na tanggapin sila, dahil posibleng pagdating ng araw maging doktor o engineer ang isang bata, hindi na sila magiging problema pa ng bansa. Napahanga kay Ganggubay ang lalaking bisita ng principal na si Hamid, isang journalist. Makaraan ng 2 araw pumunta si Hamid sa kasa ni Ganggubay para mag-interview, ayaw ni Ganggubay na magpakuha ng litrato. Maya-maya dumating ang mga batang pinaaral ni Ganggubay na malungkot dahil pinalabas sila ng kanilang guro sa eskwelahan. Sobrang awa ang naramdaman ni Ganggubay sa mga bata, kaya pumayag itong magpakuha sila ng litrato. Sinabi nitong ipakita ni Hamid sa buong mundo kung paano sila maliitin ng iba at pagkaitan ng respeto. Makalipas ang mahigit 1 buwan bumalik si Hamid na masayang-masaya. Ibinalita nitong maraming bumili ng magazine kung saan front cover si Ganggubay. Sinabi ni Hamid na pinag-uusapan sa buong India si Ganggubay, naging interesado ang mga tao sa buhay nito, kaya naman inimbitahan si Ganggubay na magbigay ng speech sa gagawing Women's Rights Rally sa Asad Maidan. Bagamat ayaw ni Ganggubay, sinabi ng kanyang mga kaibigan na pagkakataon na iyon para maiparating ni Ganggubay sa lahat ang kanilang hinaing. Naghanda rin si Hamid ng speech para hindi mahirapan si Ganggubay sa pagsalita sa entablado. Sa rally, nagtaka si Hamid dahil hindi binasa ni Ganggubay ang binigay niyang speech, bagkus nagsalita itong nakaupo sa harap ng mga tao. Sinabi ni Ganggubay na lahat na naroon ay may iba't ibang propesyon, mga negosyante na mga produktong bagay ang binebenta, ang mga doktor, engineer o mga guro, utak ang kanilang ginagamit sa trabaho, silang mga prostitute ay mismong katawan nila ang kanilang binebenta. Pinaghihirapan din nila ang bawat sintimo na kanilang kinikita. Pero anong kasalanan nila kung bakit inaalipusta sila at tinatawag na immoral ng mga sektor ng relihiyoso? Bakit hindi sila nirerespeto samantalang ang lahat ng customer na pumupunta sa kanila, mayaman o mahirap, may hitsura o pangit, buong puso nilang tinatanggap at hindi sila naghuhusga ng pagkatao katulad ng ginagawa ng iba sa kanila? Sila ang ginagawang parausan ng mga kalalakihan, pero kung mawawala ang mga prostitute, siguradong dadami ang babaeng magagahasa tapos papatayin. Kahit ang pagtingin ng iba ay mababang uri sila, karapatan pa rin nila ang maipasok sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Habang siya ang nakaupong mayor ng Kamatipura, ipaglalaban pa rin niya ang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang bawat isa, babae o lalaki, dahil iisa lang ang kanilang bansa. Humanga ang mga tao kay Ganggubay, nakita nila sa katauhan ni Ganggubay ang isang matapang, matalinong babae, at may prinsipyong ipinaglalaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Dahil dito sumikat lalo ang pangalan ni Ganggubay sa buong India, mula noon nilalapitan na ng mga politiko si Ganggubay, at kinukuha ang suporta nito upang manalo sa eleksyon.
Dahil sa tulong ng mga politiko, natupad ang inaasam ni Gangubai na makausap ang pinakamataas na lider ng India, si Prime Minister Nero. Sa kanilang pag-uusap, agad sinabi ni Gangubai ang kanyang pakay, na iniakyat na ng Catholic School sa Supreme Court ang kaso para alisin ang mga kaso sa Kamatipura. Hiniling ni Gangubai na tulungan sila dahil maraming mawawalan ng bahay at hanap buhay. Hiniling din ito na gawing legal ang prostitution sa bansa. Sinabi ng Prime Minister na imposible ang ibig ni Gangubai, dahil hindi kailangan ng lipunan ang prostitution, pero sinabi ni Gangubai na sa realidad hanggat may lipunan, hindi mawawala ang prostitution, nagiging biktima ang mga kabataan ng mga sindikato, dahil sa pera ibinebenta ng mga magulang ang kanilang mga anak para maging prostitute. Sa huli hindi napaparusahan ang sindikato, kundi ang biktima pa ang inaalipusta, walang karapatan mag-aral, walang karapatan magkaroon ng bank account, walang karapatan sa ospital, at itinuturing na mga kriminal ng lipunan. Nagtanong ang Prime Minister, na may pagkakataon na si Gangubai, maaari na niyang iwan ang Kamatipura at bumalik sa kanyang dating lugar. Sinabi ni Gangubai na naroon sa Kamatipura ang kanyang puso, wala na siyang pamilya, kundi ang mahigit 4,000 kababaihan na naroon. Napahanga ang Prime Minister sa pagmalasakit ni Gangubai sa mga tao, kaya nangako ito na hindi rin ito papayag na alisin ang mga kaso sa Kamatipura, pero ang gawing legal ang prostitution ay kailangan pang pag-aralan. Nagbunyi ang buong Kamatipura sa matagumpay na pagbabalik ni Gangubai, taos-puso silang nagpapasalamat sa itinuturing nilang kaibigan, kapatid, at bayani ng Kamatipura, at dahil kay Gangubai, hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang bentahan ng panandaliang aliw sa Kamatipura, Mumbai. Marami pong salamat sa panunood at pag-subscribe sa aming channel. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Pagpalain po sana tayong lahat. Ingat po kayo palagi.